Sir, una, dahil ito yung pinakamainit na usapin, ang impeachment, may we know bakit ho kayo sumulat kay Senate President Chis Escudero emphasizing the constitutional duty of Senate pagdating ho sa impeachment? Kasi yun ang naging conclusion ko after studying all of the relevant provisions in the Constitution. Diniscuss ko rin to sa legal staff ko. Yun ang aming conclusion. Forthwith, andun yung forthwith kasi, ano yan hindi naman yan technical na salita na English ano yan normal na salita lang yan. Ibig sabihin nun bilisan, without any delay. Yun ang aming conclusion. Tapos para lang sigurado na tama kami, tinignan namin yung Filipino version ng ating Constitution. Ang nasabi doon, isunod agad. So parang common words ito. Ano yung sabihin nun? Isunod agad. So sabihin kumilos kayo agad. So yun ang conclusion ng inyong opisina at nagkaroon ho ba kayo ng concern na baka maharap sa maraming challenges ang Senate kung hindi agad actionan itong articles of impeachment against VP Sara? Well, hindi lang sa challenges na i-question kami o yung aming mismong di ba? Lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos na June 2 pa. So, nakita nyo yung necessity na i-remind Senate President Escudero, the mere fact na may statement siya na hindi nga Sir June 2 after SONA pa. Parang June 2 pa mare-refer sa reference of business, parang ganun. So, masyado pong matagal yun kasi from February 5, halos 4 na buwan yun. Hindi na yun compliant sa sinabi ng Constitution na kumilos agad. Pero sir, o kilusan agad. Aside sa inyo, may petition na sa Korte Suprema, meron ding isinabmit na position paper ang bayan muna, almost the same dun sa stand nyo. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin ng Senate. Mabuti naman na nag-iingat nga siya. Pero yung interpretation din naman namin is, after studying na rin ito. Pinag-aralan na rin namin ito. Ito nga conclusion namin. So, meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang Constitution, plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives abalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution. Nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So, pwedeng mag-session ang Senate on its own? On its own, because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate leadership? Hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative na lang. Inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangang magdepende sa labas ng Senado.
So, si SP Cheese ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct, patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, dahan-dahan, si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin, sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si majority leader, pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Kaya lang yun ang tanong, sir, dahil marami re-electionists, magkakampanya, busy sa campaign. Do you think dadami yung sasama sa inyo na mananawagan kay SP na magkaroon ng Senate session? Dapat siguro mayroon silang maramdaman na pressure sa taong bayan na ito ang tamang pagbasa sa Constitution. Hindi ito dahil sa gusto mong i-convict o gusto mong i-acquit, immaterial yun. Wag natin ipag-usapan yun. Pero yung tamang pagbasa lamang ng utos ng Constitution. Okay, RG, and then Mav, and then Amor. Sir, madalas sabihin, we've been discussing, and everybody has been discussing legalities all this time, ever since the impeachment first came out, and the rules. But there's a tendency to forget that impeachment is essentially a political exercise. So, let me ask, ano ba talaga ang mood dito sa Senado ng mga kasamahan ninyo pagdating sa impeachment? Kasi kung nasa mood sila for an impeachment, madali namang, there can be as many interpretations of the law as there are lawyers. So, pwede naman din nilang ginawa yun on the last day kung talagang gusto nila ng impeachment. So, what is the mood? Is there any appetite in the Senate for an impeachment? Ako kasi hindi ako nakatingin sa mood eh. Nakatingin ako sa obligation eh. How you understand the Constitution. And yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa. Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Yeah, but do you... Kasama na yun sa job description mo noong umpisa pa. But pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But that's just you, sir. Yung mga kasamahan mo ba, do they share your view? Hindi ko na yun, that's not my problem anymore. But that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Tapos actually, although sinasabi natin na impeachment is a political process, pinag-isipan ko na rin actually sa dulo. At the end of the day, when you make your decision, then it is really political. Yes. Pero pagdating sa proceedings, sa forma niya, legal. It's like a court. Yeah, pero ang mga judges mo, puro politiko. Correct. At the end of the hindi day, rin sila lahat abogado. Correct. At the end of the day, you will look at your conscience. Pero yung mga procedure dito dapat sundin. Pag sinabi ng Constitution, forthwith, mag-trial na tayo. Dapat ganun. Sundin. Pero hindi ba, sir, correct me if I'm wrong, there is jurisprudence na kapag the rules of the legislature, the internal rules of the legislature, whether it's the Senate or the House, that's just a guide for you to exercise your powers because your power really is in the plenary and ultimately it's a numbers game. Hindi ba ganun yon? So kung babalik po tayo dun sa kung gusto na nakararami, edi may trial na tayo ngayon. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body kasi sa timing naman ng pag-file. Hindi namin kasalanan yon. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Wala kaming hand doon. Yung timing na yon. Sa timing na yon, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So tama yun. So no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat aksyonan na officially ng body. So dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta nga siya but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly that's my why point. That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, ito sir. Ito ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back
the SP's SP. position. I'm not making that assumption, but posible, but I'm not making that assumption.